Isang lalaki nakapag-shopping spree sa halagang 300,000 piso gamit ang credit card na hindi kanya. Dabis na siya ng aktong bibili na ng cellphone. Saksi si Ian Cruz. Makikita sa cellphone video nang bumalik sa counter ng isang appliance center sa isang mall sa Mandaluyong, ang lalaki nagpakilalang manager ng isang telecommunications company. Bumili siya ng bagong labas sa merkado na smartphone. Tapos na raw ang transaksyon, kaya gusto na niyang kunin ang ginamit na credit card. Pero hindi ibinigay sa lalaki ang credit card dahil nang i-verify daw sa bangko, hindi pala siya ang tunay na may-ari nito. Hindi na mapakali ang lalaki. Nariyang nagpunta sa entrada ng tindahan, pero dahil may nakabantay ng gwardya, bumalik sa counter. There's no need to play. It's already been done. I know I am caught, okay? So if you're going to call the police, call the police. I don't know why they are hinahabol nila ako for what reason. And then yung mga girl na ako. Sa susunod na video, makikitang pinoposasa na ang lalaki na kinilala si Stephen Francis Lucena, edad 38. Agad siyang dinala ng operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Camp Crame. Sabi ni Lucena, napulot lang niya ang walang pirmang credit card. Nakuha ko yun sa naka-envelope po, nagkakalat. Sa So napulot mo siya? Apo. Tapos? Tapos ginamit ko po. Pero hindi niya may paliwanag kung bakit may ID siya na nakapangalan sa totoong may-ari ng credit card. Ayon sa pulisya, posibleng miyembro umano ang suspect ng grupo ng mga namemeke ng credit card. So he assumed the identity of the person. He was able to use the credit card amounting to 300,000 pesos. Maharap sa reklamong paglabag sa Access Device Regulations Act si Lucena at ang nakatakas niyang kasamahan na kinilala si Natalia Tripon na tumangay ng smartphone. Paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group, huwag basta ipagkatiwala kanino man o maging sa email o text ang impormasyon ng inyong bank account. Makipagtransaksyon ng direkta sa bangko upang makaiwas sa maging biktima ng credit card fraud. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.